araw, Pilipinas! Grabe, talaga namang napapraning na naman. At eto na nga, nakita nyo po ba yung mga kumakalat ngayon sa social media na talaga namang unang post pa lang ni Attorney Vic ay sinabi na talaga niya doon sa statement na inalabas ni BP Sara na nasa panganib si PRRD. Kasi talagang sobrang kapraningan na ng ginagawa ng mga taong to. Akalain mo yung si PRRD, matanda na, wala nang laban, na ipakulog na nga nila doon. Ayaw pa nila tantanan. Talagang gusto pa talaga nila sigurong bawian na ng buhay doon sa ICC. Ay, sa ginagawa nila ngayon, ay talagang kung nakakaligtas sila dito sa mga rallying to, baka pag nangyari yan, makita na talaga nila yung hinahanap at galit ng tao. Di ba? Kasi ito nga, sinugundahan ni BP Sara yung statement niya. Nasabi nga niya, dahil nga daw mahina yung mga ebidensya na hawak nila doon sa case ni PRRD, parang gumagawa, may niluluto na naman sila na gagawin kay PRRD. So, baka ito na nga yun. So, ito basahin natin yung English kasi tapos mahaba yung statement na inilabas ni BP Sara. So, ito yung parang tinagalog ko lang, nilagay ko dun sa page ko na parang kabuuan nung statement niya. So, ito. Matinding babala ang binitawan ni Vice President Sara Duterte laban sa Malacanang at sa ICC. Kaugnay umano ng Peking welfare check na isinagawa sa The Hague Detention Unit kay dating Pangulong Duterte. Ayan, diba? Ayon kay BP Sara, malinaw na pang-aabuso sa patakaran ng consular visit ang ginawa ng mga opisyal na pumasok sa kulungan gamit ang maling dahilan. Idiniin niyang simula pa noong Marso ay halos araw-araw may dumadalaw na kaanak upang tiyakin ang kalagayan ng dating Pangulo. Mariing binalaan ni BP Sara ang ICC at gobyerno kung magpapatuloy ang ganitong welfare check. Kailangang sagutin ng ICC at Philippine government kung may mangyaring masama kay PRRD, kasama na ang pinakamasaklap na kanyang pagkamatay sa kustudiya bilang direct ng resulta ng mga introsyon na ito. Ayan, diba? Grabe, sobra-sobra na to. Hindi na katanggap-tanggap ng ginagawa nila kay PRRD. Dagdag pa niya, hindi kayo kailangan ni PRRD ang aming pamilya. Nag-aalaga sa kanya. Kita mo yan? May pumapasok doon kahit wala silang right na pumasok doon. Pinapayagan ng ICC at alam din ng government ng Pilipinas. Anong ginagawa nila doon? Nandun na nga yung matanda, diba? Andun na yung matanda, hindi na makakalaban. Kinulong na nga nila, tapos may mga ganyan pa silang moves. Hindi natin alam kung ang ginagawa nila doon ay ini-stress nila si PRRD or kung may ginagawa silang hindi maganda, diba? Kasi hindi naman kakampi ang mga yan Yang lahat ng part na yan ng admin ni BBM, hindi yan kakampi. Yung mga nakapwestong yan na inilagay ni BBM, lahat yan sumisip-sip yan sa kanya. Tapos yan na nga, kung nandyan si Trillanes, baka kasama po yung sa bumibisita, ba't galit na galit dun din si PRRD. Baka ini-stress nila dun yung matanda, kaya Kasi nga, ang sinasabi nila, hindi naman talaga malakas yung mga ebidensyang hawak para, syempre, kahihiyan nila yan kung hindi sila magtagumpay kay PRRD. At saka siguro nga, sigurado nila, talagang hindi makakalabas. O kaya naman, tutuloyan na lang nila, diba? Sobrang praning nyo. Alam niyo yung wala nang kalaban-laban yung tao. Matatanggap pa ng tao yung ginagawa niyo kay BP Sara kasi kaya pa niyang lumaban Malakas pa siya. Pero yung ganyang matanda na may sakit na hindi na naman makakalaban sa inyo. Ganyan pa rin kayo kapraning, hindi nyo pa rin tinatantanan. Kahit sinong, alam mo yung makakita ka ng taong ginugulpi lang na hindi mo naman kaano-ano, maaawa ka Yung nakita mong winawalang hiya sa harap mo, kahit hindi mo kaano-ano, maaawa ka kayo ba'y wala na ba talagang ganyang natitira man lang? O talagang kinainan ng kabangagan yung mga utak nyo, yung kakasinghot nyo, diba? At saka hindi pwedeng wala kang kinalaman dito, Marcos Jr. Ay hindi, kahit papano, hindi naman tanga yung mga kalaban mo. Kaya nyo nga pinapabagsak kasi matatalino at magagaling, matatapang. Mananagot ka, hindi lang sa pamilya nila, pati sa mga tao. Kaya, kung yan ang gusto nyong mangyari, yan na may nakatakda kung talagang hanggang dyan na lang si PRRD. Pero, kung dyan siya mawawala ng buhay sa detention na yan, ay, ibang usapan na yan. Baka yung mga rally-rally ay nakakalagpas kayo. Pero pag nangyari yan, tingnan na lang natin. Baka dyan talaga kayo matapos. At syempre narito ang mga komento mula sa ating mga netizens.
Walang kasing demonyo ang Marcos na yan. Talagang hayop yan. Lalo na bangag na yan. Matapos ang lahat ng ginawa nila, pati si Manong Chavit, anong ginawa niya? Wala talagang kasing hayop yan. Si Junior, o yan, di ba? Kita ng tao yung mga ginagawa nila. Kaya, ay syempre, wala, alam mo yung, kung ito yung bote ng galit, kumakalahati na yung galit ng tao, talagang mapupuno na. Ganon. Kaya, hindi na hindi na basta-basta usapan to kapag may nangyaring ganyan, lalo na kung mawala si PRRD. Naku, talagang baka hindi na ninyo makontrol ang mga tao. Yan ang sinasabi ng marami. So eto pa, Lord, ipag-asal namin si Tatay Digong, huwag siyang ipahintulot sa mga masamang tao. Huwag mo siyang pabayaan at bigyan mo siya ng long life, makauwi sa kanyang pamilya. Please Lord, I need your help to protect PRRD. Amen. Ayan, di ba? Marami naman nagpipray dyan, kaya na talagang praning, tinatrabaho talaga nila si PRRD. Akalain mo yun, kasi nga, baka may chance nga na makalalaya or wala contact na nga nila ang ICC. Napapraning pa sila ng ganyan. Ay, naku. Kung nahihirapan man yun si PRRD, yung balik niya sa kanila, doble, tripling hirap. Tandaan nila yan. So, ito pa. Bongbong, humanda ka kapag may nangyari. Sa dating presidente, magsisi ka. Baka kayong binuhan na walang silbi sa bayan. Singhot muna lahat ng usok, kaya semento na. Yung mukha mo, parang lalong kumapal. Ayan, di ba? Grabe yung mga comment ng mga tao. Kasi nga, sobra-sobra naman na yung ginagawa nila. Hindi naman natin sinasabi na napakalinis ni PRRD. Wala naman kasing perfecto. Pero yung ginagawa nila, hindi deserve ng tao. Sa totoo lang. Alam niya ng marami. So, ito pa. Pag may nangyari talaga kay PRRD sa dahig, tapos na kayo, lahat ng mga salot sa lipunan. Dahil pag kumilos ang taong bayan, baka magaya tayo sa Nepal at sa ibang bansa, huwag naman sana. Baka kung doon sa rallying yun ay pakulo-pakulo lang yung mga gulo-gulo na yan. Dito, makikita nyo. Hindi, pagalit ang tao, makikita nyo yan. At saka, sumusobra na kung ganyan ang mga katwiran, nakatulad nga nila Erwin Tulfo sa kanya Rimulya, talagang pwede raw namang, wala doon silang pakialam sa batas na yun, pwede raw namang i-bend ang batas. Di, tingnan natin, kung ganyan pala subukan nyo lang mangyari to. So, ito pa. Wala na sa katinuan si BBM, tuyong-tuyo na ang utak niya, kaya hindi na niya naaalala ang mabuting nagawa ni Tatay Digong sa Marcos family. BBM bangag, sana kunin ka na ni Lord sa madaling panahon, diba? Talagang si BBM na yung ipinapanalangin ng mga tao na mawala kaysa kay PRRD, kasi siya naman talaga yung nararapat mawala, sa totoo lang. So, ito pa. Ano ba bang hinihintay natin? Kailangan na ang pwersa nating mga pro-Duterte. Huwag na tayong aasa pa sa investigation at sa ating pamahalaan dahil alam natin na binababoy lang ng admin ang batas natin ngayon sa Pilipinas. Huwag na nating antayin na bangkay nang umuwi ang mahal nating former President PRRD. Kumilos na tayo hanggat maaga pa. Kailangan magkaisa tayong lahat. Ay, totoo talaga. Kailan kikilos kung wala na? Kailan magagalit kung wala na? Kung kumilos na kasi ngayon, bakit hinihintay pa yung ganyan mangyari, diba? Tama tong comment na to. Ang tatapang lang kapag kapag sa social media, tapos kapag naman ganyan at kailangan ng tumayo, wala naman, diba? Paano? Sa ibang bansa kasi nagkakaisa talaga sila. Yun lang naman ang kailangan yung sama-sama. Dito kasi yung makakaliwa, yung mga dilaw, sarili lang naman nila ang iniisip nila, diba? Hindi naman bayan talaga. So, ito pa. Dapat pag may nangyari kay Duterte, gyera na para sa pagbabago, people power na, lusubin na ang Malacanang, baluktot naman ang batas, walang hustisya, yan na nga. Parang ano pa bang pinaghihinayangan natin na kung medyo magkaguluman, kung ganyan wala ng hustisya at minamagic na nga nila lahat, na sila lahat ang nasusunod, tuloy-tuloy na natin, di ba? Ganyan lang din naman ang ginagawa nila di ba? Paano pa? Para mabago na. Tuluyan ang mabago lahat. So, ito pa. Panahon na talagang magyera kung ganyan ang mangyayari kay PRRD doon sa ICC. Nagpipigil lang ang mga taong mananagot ang mga bangag. Ayan, di ba? Nagpipigil pa ang mga tao sa ngayon. Pero hindi natin alam, malay mo. Kung talagang pinipilit nila ang mga tao tingnan natin. Pero sana naman huwag namang mangyari, no? Nakakalungkot naman yung ganyan. Wala pa naman siya sa Pilipinas, di ba?